Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome back to my channel! Kakauwi lang ni Arin sa school. Ay, galing sa school. Ayan. Sa Arjie na. Hi guys! Ang gala-gala lang kami dito. Ayaw niyang lumakad. Tamad siyang maglakad. Okay, let's go. Si Ayman naman, nung papunta na kami dito is ano tawag dito eh. Nakasalubong namin si Ayman. Sabi ko kay Ayman, yung ano niya, yung bag niya, ilagay niya lang sa labas sa may upuan kasi nakandado na yung pintuan. Nila ko yung bahay bago ako umalis. At saka sabi ko sa kanya na wag ka na lang magbihis. Kasi dito lang naman kami eh. Tingnan niyo yung papaya oh. Pwede lang abutin niya ni Arin yung puno. Yung buong bahay talaga dito ano busy sa pag aani ng mustard. Walang tao dyan na yun, nag-aani din sila. Tingnan niyo ako pagka winter wala talagang tubig dito, pero pagka pa summer may tubig na dadaloy dito. Ito yung bahay ng kaklase ni Ayman. Ngayong pumupunta dati sa bahay namin, yung batang lalaki. Ngayon hindi na siya na ito nakatira kasi yung mama niya din is nag-abroad na rin. So, nakatira na siya sa auntie niya. Yung tatay niya matagal na daw nag-abroad. Pero dahil hindi daw nagtawag dito eh. Parang hindi sakto ba yung kinikita ng tatay. Kaya ang ginawa nung nanay din is umalis din siya. Si Arjie, uy, kapasas man niya maglakaw. Uy, ako mahadlok sa iya. Ayoko siyang videohan, baka maano tayo. Doon sa auntie, yung mama ni Jano. Nag-ano siya, tawag dito, part-time ba? Basta kahit anong trabahong bukid. Inaano na ni auntie. Si auntie naman is, yung isang auntie naman is, nag-aani din siya mismo ng mustard niya. Siya lang mag-isa yung nag-aani. Hindi ako makatulong doon kasi once pagpumunta ako doon eh si Arjie ang likot ni Arjie dumara po tawag dito eh tumatakbo siya sa may gitna ng mustard ba. Tumatakbo si Arjie sa gitna ng mustard ba baka hindi mo kasi siya pwedeng tawag dito magdahan-dahan kasi pag-harvest ng mustard kasi once pag yung na talaga dry na masyado yung mustard is paghila mo malalaglag na yung buto ng mustard. Hinubad pala talaga niya yung yung school dress niya. Ay, school dress. Yung school na damit niya ba? Naka-t-shirt lang batang to ah. Sabagay, mainit naman. Naglalakad naman kami sa mainit. Pero, don't worry guys. Kasi kahit mainit nito, yung hangin niya malamig. Kaya, okay lang kahit maglakad-lakad dito ng ganito kainit. Parang, ano lang ba? Parang hindi mo masyadong mararamdaman yung lamig. Kahit mainit ako, tignan nyo. Oh, naka-jacket ako. Tapos bagong ligo pa ako. Tapos, tawag dito yung aking mahiwagang jacket sira na, wala na ang batunis guys. Wala na yung zipper niya, yun o. Wala na, sira na. Maaga yung uwi ni Ayman at ni Arin kasi exam. Yung ubo ko hindi pa rin ako magaling. Pero umiinom naman ako ng lemon. Tawag dito, makati yung lalamunan ko at saka
Parang sa, ano tawag dito medyo masakit ba? Katul nga sakit ba? Kaya ano siya tawag dito uga ba? So yun. Sa Iman, hinahawakan niya na yung kapatid niya. Ang layo na nila. Dahan-dahan lang kasi ako kasi pag mabilisan yung lakad ko hindi natin maano yung video masyado. Nauna yung aso, tapos yung mga bata, tapos ako. Sa Iman talaga, handa talaga siya. Dinala niya yung tao dito may dala siyang tubig. Tignan niyo yung ibon. Mama, Ayun yung aso. Tignan nyo yung mga gulay. Oh. Ano yung bata ba? Yung sabi nyo sa akin dati? Yung tawag na to, yung ginulay ko ba? Yung niluto ko ba? May kalabasa pa doon sa taas. Oh. Maliit ba? Yung hindi restaurant, parang kainan na maliit ba? Mga pansit, yung ganun. Mga dumplings. Pero ngayon wala. Guys, tignan nyo. Oh, grabe ang laki. Ayan na. Ano yan? Upo. Hala ka, grabe. Pagkalaki, mas malaki pa to kaysa sa bola. Basta malaki siya kasi pabilog. So, ayan guys, tignan nyo. Ang pagkain ng Nepali. Ano nga pangalan? Kiyonam ni Chatpati. Oo. Nepali chotpati. Ayan. Siya yung nagpagawa niya. Chotpati? Ang hinalo dito is natuwa siya sa pagkain niya. Kasi marami. Ang hinalo niya, katiyo, agin nato meto, babita? Panso ta? Panso ta ka sayo ta? Panso na? 5 kamatis at saka isang pirasong labanos na malaki. At saka, yung dilaw na to is yung dahon ng garlic. Tapos, ano pa ba? 3 onion. And then, asin. Tapos, yung American lemon. So, ganito na yan. So, tumulong lang ako sa paghiwa-hiwa. Kasi hindi niya alam gamitin yung kutsilyo. So, yan na. Ayan na. Siya na yung gumagawa. Do ice cream. Ice cream. Nagigiano lang sila dito. Parang nagigawa lang. Ganyan yung mga yan. Puro hilaw yan. Hilaw na tomato, hilaw na na onion. Hilaw din siya na radish. Yung dahon din ng garlic, ganun lang din parang nilagay nila yung ganun lang yung style ng pagkain dito. Si Sisay sa nakikita ko kay Sisay sa gusto niya itong ganito. Ayan, tingnan niyo. Yung basong to at saka itong plastic na to is tira to ng birthday ni RJ. So, kaysa naman na magugas pa ako ng bowl. O, ito na lang yung ibigay ko. First time din lang itong gumawa ng ganito. First time ko lang din na, actually, nakikita ko naman siya sa YouTube or nakikita ko siya pag nagbabiyahe ka kasi talagang patok to sa mga daanan, pahintuan ng bus ba? Paghihinto yung bus. So, kada hinto ng bus sa parang city is may benta talagang ganito. Makikita mo talaga to. Paborito to ni Sisay. Sa maanghang kasi to Mamaya po ulit. So, ayan, tignan nyo guys, wala tayong sikat ng araw. Simula pa to kaninang umaga, ganito na talaga. Ayan o. Parang uulan. Ayan o, dun o. Tignan nyo. Tsaka yung rose ko, nag-ano na rin siya ng dalawa o. Yung isa, naubos na yung dahon niya, tapos nag-ano na naman yung dalawa. O, diba? Yung onion ko din, nakakuha na ako ng 3 linya dyan.
Basta pag kailangan ko, binubunot ko na lahat kasi patuyo na rin yung dahon niya eh. Basta dyan. Grabe, ang lalaki ng labanos na tinanim ko guys, oh. Ayan, tignan nyo. Wala talagang kasikat na araw ang ibon. Yung mga nagpapastol din ng kambing na uwi na rin. Nakauwi na rin ba? Ayan. Habang may iba, kadalasan dito, habang pag napapastol ng kambing, is pag may nakita silang mga kahoy na maliliit, kinukuha nila yan. Ayan. So ganito talaga dito guys, kahit maliliit yan, kahit pait-pait pa yung panggatong kukunin yan kasi ano na rin yan, laking bagay na rin yan dito. Pagkalamig ng hangin, walang sikat ng araw. Pag sa loob ko nag-stay, talagang sobrang lamig talaga, kaiba yung lamig niya. Naglalaba sana ako pero hininto ko, hindi ko na tinuloy kasi paulan din naman eh. Natutuyo na rin yung mga marijuana. Nagbungkal na rin pala yung biyanan ko. Ayun, patatas. Pinungkal niya rin pala ito kahapon dito. Hindi ko alam kung magkano, may ilan ba ang laman dito. Sira siya, oh. Sayang. Anong binibenta nun? May nagbibenta. Nagtitinda pala siya ng mani. Mani. Sa ayan guys, tingnan nyo, oh. Diba? Oh. Napakalaki, no. Ako yung nagdanim nito. Grabe, napakalaki. Uy, yung taba niya. Basta malalaki yung ano niya ngayon, oh. Parang ito yung tinanim ko. Ang lalaki niya masyado. Tapos din noon nag-harvest sila ng mustard. Yun sabihan ko. Kaya yung kanina yung gumawa nung snack. Tumulong kasi sila sa pag-harvest. Kaya dito na rin din nila ginawa yung snack nila. Wala si na auntie. Ewan ko kung asan si na auntie. Tahimik ng bahay ni na auntie. Hanggang dito na lang guys.